for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our partners, benefactors, patronizers, donors, the people who work with me behind of this ministry. Proteksyon ni Amahan, benisyon ni, panalangin ni, for their faithfulness and loyalty to your works on this planet Earth in proclaiming your gospel. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our all Bantay Radio, Kalikasan stations in some towns. Bless all our frequencies, towers, all our modern technologies. Bless all our hookups and our satellite ministry CCTN. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligayahan Foundation Incorporated. Father, bless all our dreams, plans, projects, activities, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Binisyonis lang tanan Amahan. Panalangin. Father, in Jesus' mighty name, I pray. Kay mong panalanginan ang tanan nga nag-abli sa lang TV set, radio set, nagsunod sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang galamhan, sa ilang kasing-kasing, dasiga sila Amahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, all our sins. Father, please dissolve and touch each one of us one by one. Labi na na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa tayo sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, those who have nervous breakdown, those who have psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases. Father, please restore, redeem, heal us. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, comfort us, enlighten us, shower your wisdom to each one of us. Touch us. Heal each one of us, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel sa Gabriel, sa Rafael, Silte, Bracajoril, Puticas, Jose Mariscriba, Thomas de Aquinas, Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry, for the least fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty to God. Sa waking Santa Ana, San Vicente Ferrer, San Roque Isidro Labrador, Ato de Padua, San Jerome de Cruz, San Pedro Calungso, San Lorenzo Ruiz, Chovilo Camumot, Photos Patrick Piton Berabols, Paula Anthony Olsens Bravos Blizzard, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Juan, Kapitulo 2, 1 ngadto og 11. Ang kasal didto sa Kana. Sa katulog ka adlaw, may kasal didto sa Kana sa Galilea. Ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nautdan na silag bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya. Wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag. Babay, unsa may labot nato ni hana, wala pamabot ang akong panahon. Unya giingnan sinahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo.
Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuan labot sa pagpanghinlo ug tungod diini didto'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa ka sudlanan ug mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, punan ninyog tubig ang mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila, pagkabo nining tubiga ug dala ngadto sa nagdumala sa kumpira ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala sa masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga mao'y nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki ug giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kini una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Today we are remembering Saint Raymond of Peñafort, priest, the third Master General of the Dominican Order, was born of a noble family of Peñafort, Spain, of bright intelligence. At 20 he was already teaching philosophy in Barcelona. When he was 30, he went to Bologna to obtain a doctorate in canon and civil law. In 1219, he was appointed Archdeacon of Barcelona, proving himself a perfect model by his zeal, devotion, and generosity to the poor. Saint Raymond was elected third Master General of the Dominicans. He made the visitation of his order on foot and instilled into spiritual children a love of regularity, studies, and apostolate. He spent the rest of his life opposing heresy and working for the conversion of the Muslims in Spain. He died at the age of 100. Legacy. Kini si Saint Raymond, usa ka bright, intelligent, intellectual. Ang iyang kalipay ang pagpanudlo sa filosofiya. O gani, he made a deepening in canon law and civil law. That's the reason why he was aware of everything may tungod sa balaod simbahan o balaod sa yuta. Ug mao ni ang iyang gigamit sa iyang ministeryo in proclaiming the good news, in teaching the right things. In other words, matupang Ernie Baron, knowledge is power. Ingon si Kuya Kim, mabuti pag may alam ka. This is true. It's nice to know. It's nice to be knowledgeable. Kung mao ni ang dapat nga atong ibansa itong kinabuhi, not necessarily nga kinahanglan may baw kasta ng butang nining kinabuhi. Kundili may baw kas pipila ka butang ug imo ning magamit sa imong kinabuhi, mao na ang importante. Labi na kining eskriptura, ang ebanghelyo, ang pagtulun-an sa Ginoo, mao ni nindot kaayo nga atong makatunan. Learn this, and I know your life, individual of you, will become different. According to a saying, it is not bad to become different compared to become the same with other people as what they are doing, contrary to God, contrary to our law, contrary to anyone. Dili dautan nga lahi ka kaysa pariha ka sa uban nga naghimog di tama. You know what? Dako kayog kalainan ko naa kay nakatunan.
lahi kayo kung daghan kang nibaw-an may tungod sa Ginoo, may tungod sa Biblia, may tungod sa Ebanghelyo, may tungod sa imong pagkaikaw. Lahi kaayo kumpara sa wa gyud kakaayoy kabangkaagan. Mo nang the challenge of St. Ramon is let's strive hard to learn more like what he did. Mao niyang iyang legasya. May gugmaos pagtuon, may gugmaos pagpanudlo. In fact, until his last breath, iyang gisupak ang mali nga panudlo kay iyang gipatigbabaw ang iyang nakatunan ngayang gituan nga mo'y tama ug sakto. St. Ramon iampo mi to become like you. May gugmaon sa pagpanudlo, may gugmaon sa pagkaton. Tabangi mi nga makakaton mi sa mga butang nga makalangit namo labi ng kasulatan, ang mayong pagtulunan, ang mga mayong buhat ning kalibutan ug labos tanan. Tabangi mi nga makaton mi sa Ginoo nga siya maayo buutan milagroso, may gugmaon mapasayloon sa matag usa kanamo. Pray for our healing, enlightenment, conversion in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. It is much more valuable to look for the strengths in others. You can gain nothing by criticizing their imperfections, according to Daisago Ikeda, the author. Mas nindot kumutan-aw ka sa strength sa uban, ang ilang abilities, capacities, talents, potentials, anak pag-focus sa imong pananaw, kumutan-aw manggali ka sa uban. Why? Wa gyud mapala kung ang ilang mga apan o imong tan-awon sa imong kinabuhi. You know what? Based in my own experiences, bago pa lang, somebody criticized me, my satellite viewer. Iyon siya, tarunga or else check your grammar, your pronunciation. Kay maulaw ko nga moangkong bulanon. Ayaw pagpakaulaw. Pero kabalo ko stunada sa iyang text, it was design ngadtong nang labay ng tuig. Maorang tunadaha, kabalo ko di gina siya Katoliko. Because they hit the picture of Mary at my back, because this is also shown even in satellite. Mo na bisan nindot ang atong deliberation, ilagi kong editan pagangan nga bisan I am not discussing doctrines and dogmas in all my episodes. They hit me because of the image of Blessed Virgin Mary. Ako sang giingnan kay tao man sad ko inko salamat, pero next time ayaw nagtan-aw sa kuha. Ayaw tanaw niya, ayaw agkubulanon. Pasensya kay di man ko perfect. Di sama nimo. You know what? Gamay, I was offended, although nagpractice na kung dili ko apektuhas mga criticizers nato, pero tao mangyapon ko until this time. Ug hanto mamatay tao gyapon ko. By the way, ang ako nakapamulandong ko sa kadaghan akong gitudlong maayo nganong kana mag yung grammar o diction, pronunciation mo ibantayan sa uban. Wa man ko magtudlog English diri, wa man ko magtudlog pronunciation o grammar. Naning kamot ko. Pero one of my difficulties kabalo mo ako mang diction, pronunciation tungod kay mao may ako naandan when I was young, nagahi kog dila basta nga ng mga butanga, pero bintaha na gali karon compare sa una. Kaya na anak ko yung mga kumbaga na master niya, di man English kung major, panginabuhi man, entrepreneurship, livelihood, kana. Ang ako lang, nakakita ko, nga naagli mga tao, nga ang maayo matabunan, kaya ang ilang gitanaw ang mali, mga fault finders. Ay numdum ko ba? According to our power line, di maayo nga magtanaw kas mali, kaya wa kay mapala na tan-awa ang unsay strength sa tao, ang iyang abilities. Unya maora ba niyang atong weakness? Ang mali, may atong sige balik-balik og tan-aw, na ay maayong gibuhat ang tao, di ta kita. Di ta kainong, di ta ka-recognize. Di ito mataga ag emphasis sa atong kinabuhi. Kamo,
pangmutan-aw gali mo sa mga alagad sa Ginoo, bisan kinsa ang inyong ituang alagad. Ay tan-awang mali, tao mi. Tan-awang among gibuhat nga maayo ug tama. Ako nagpractice ko. Wa na ko magtan-aw sa apan sa tao. I heard different feedbacks every day about these people, about our friends, ilang mga human weaknesses. Di ko masumpay. Kaya nga kuna-una, tao po na sila magkamali like me. Meaning, arita sa strength or positive side sa tao mo tanaw para ganahan punta manundog sa iyang strengths. Ayaw sa iyang imperfections. Tungod kay wa na ikatabang, makadiskurahi na kung ana ka mag-focus. Maka-offend ka sa tao, ngay mo i-criticize. Mao ni one day God inspired my heart. It said, do not criticize, but just inspire the people to believe in themselves, to believe their lives, to believe themselves, to believe their existence. Mao ni ang akong nadawat nga inspiration. If you notice, why there is a big change sa atong programming and the way I deliver the gospel, because I hear that inspiration of God deep inside sa kong kasing-kasing. And I will continue doing it day by day until my last breath. Not to criticize, but to inspire. But you know what? Not necessarily nga di ko mutingog kung naay angay nga atong isgutan, but I am doing it in different manner, in different way, in good manner, nga makatabang usab sa tao nga naigo ni ini nga atong isgutan. Kanang di ba maka-embarrass niya, kundi makapadasig niya. Unang, the power line says, tanawa ang strength sa imong silingan, sa imong members pamilya, imong bana, asawa, anak, ayaw ang ilang kapalpakan. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, you are still welcome. Usal givers, thank you so much. Our present givers, thank you. To Milrin, happy birthday again tayo Milsor. Inahan, salamat sa mga gasa na pagpalain for this ministry. Then, Jamil Aguilar, thank you. With Melanie Brin Midsia, Pigampo, pamilyang Inahan, they are working with me financially. Pagkaon, sigunsa na lang. And most of all, our clothing, sila nagatiman sa atong gisuot. Then, Mr. Mrs. Bit Pirer o Mr. Mrs. Irenea Barcelona, taga Manila, mga best friend ng Inahan, yang ipangayag tabang para makatabang sad bisan kasalang sa atong ministeryo. Thank you also Felix Bonifacio Riwa, Ginger Resiken, iko sa bibiliksyones, ang babaeng way problema, sige smile sa public market. Duning Galintes, Crescencia Salarda, Primo de Taipa, Federica Busio, Selena Busio, and Cortesia de Limit. Salamat at Limit. Iyang opisines Garcia, kusog atong radyo, thank you. Iyang masilingan usab sa Kayam, thank you. Toralba Sisters, thank you. Asteria Galido, Yeye Escobilia, Frida Abuiba, Juana Abuiba, thank you so much. Then, Emmanuel Alma Escol, Ramon RJ Escol, Wilma Lito Castulo, Ricky Mergin Escol, Tecros Inday Escol, Magpamilya, thank you. Sa Bunayag, Tagagindulman, successful parents na sila. Tonino Ragalbe, uban ni Naipira sa Kandihay, taga Kandihay, mga Castrodes. Burger Store, Alon Pawisman, Bibi Manduliksyones, thank you again. Tan Family of Anda, Global 1, Global 2, Tapad Ananda de Boracay, Pride of Pagna, Tony Madira, Nitse, Market Cellphone, Logikas Padala, Taytuni, thank you. Kumari Narsing, Carlusa, Chicken Barbecue, Dool Kabilyong, salamat Bilyong for your supports. Niya, gusto sad mo mukaon sa Paraiso Rocky Resort sa Darapan, magpaanyag siyong dagway og lawas adto mo sa Asibis Body Fitness Gym. Mga negosyante ning maong pamilya ni Nailus. George Hilda Kagampang, Dunulok ring Baybay, Judy Galindis, Piding Siling Ranis, ug Maribik Salazar, thank you. Benefactors natos Artisan Feeding, Edita Raimondo Belicario, salamat Edita, salamat kayo. Jamila Akdal sa LTO, si sumunod parts kung igalang big timer, Paribert. Global products are available at Altia. Mga pang-slim, kape, uban pa. Tita Casiris, Ambibian Rina. In somewhere, thank you so much. Pagpalain. Sa katong mga nagplanog tabang, salamat daan. Sa katong mupadayon, salamat daan. Nya katong kabak-auton, nagampo ko para ninyo.
You have three arenas where you can help me. You can be our partners nining mga ministeryo. It's Lakaran Closest Ministry, benefactors sa Outreach and Feeding ni Boss John Daniel, siyang foundation. Yeah, you can be also our patronizer sa Altia. Altia displays the following: Pure Tablia, Pans Carolina, cookies ni Crisons, Silingang Daboy, Tinggo Daboy, o Chat Mimi sa Pangdan. Then, we have also Pet Butter Richon King o Pangdan Adonis, Itlog Maalat ni Sami o Jerry. Then, we have also Nobinano Sariwan, Groceries, sa payatong display diya. Butay ni Edita, Natalidson Manok, ang lasa murag Bisaya, Natalimpo, niya Muruto Tag-Ulos Baboy Pato Pabo. Tapa ni sila ka Bulkan Sing Shop. Tapa sa Romjik Rigods, thank you for tuning in. Di Kiristan, thank you. Montiri, Ansang Panitan, kinsa pinagpatingog. Pulis ng Panan, sometimes magpatingog na sila. Niya, Crisons told me, taga-Kansiwang, thank you for listening. 3 a.m. in the morning. Niya, alas city sad like now, gasunod sila, magdiayon sa atong wali. Makadungog tag mga feedbacks nga ang mga rila gatingog sa atong mga wali, manang malipay ta, mga eskinita, mga pribadong establishments nga nagpatingog, nagsunod pagpalain kayo. Like agaw Chupi, kusog kayo yang karaoke. Uban ni Mildred Bitangkor, kapataod nagkibol, ako ra kunong programa mo iyang makita sa kibol. Gawas tingalig weekends kay iyang anak pwede mo tanaw og unsa, pero weekdays ako ragi ko ng programa iyang makita ang iyang cable ang gamit kinirang atong programa. Asa ka na malipay sa gano, makadungog ka na ba? Munang sa tanan nga nagpatronize ni salig sa atong negosyo, dining atong network, dining atong ministeryo, tanan ninyong gi-contribute, gibayad, gipalit. Believe me, amo nang gikwaan o gamay nga percentage para sa atong outreach and feeding program in behalf of the GD Foundation. Nagbayad ka, nakatabang ka. Nagpalit ka, nakatabang ka. Ni-suporta ka sa ministeryo ning ubos ninyong alagad, nakatabang pa ka. Not only for the souls, but also in feeding and reaching the less fortunate around us. This is the truth. Mao nang unsa pa may inyong gipaabot. Padayon mo subscribe, padayon mo patunay sa atong negosyo, padayon mo tabang, kay daghan di ay nakabenepisyo sa inyong kamanggihatagon. Mao ni ang akong balita ninyo, mao ni ang akong agda ninyo. Nya kini akong libro available ni sa Altia, To Make Your Soul Incredible. Basahan ninyo, try. Tanan nga nagsunod, nagampo, tanan nga nagsubaybay, wherever you are, whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Uban ako, again, may claim nga kinagapuhan na mo diri, tuntun, bunani. Speaking of our gospel, this is all about sa kasalskana. Si Kristo, together with Mary, and probably Joseph, was there also. All of them were invited to come to a certain occasion, kasal. My question to all of us, are we inviting God in all our occasions, in all our gatherings? Ato bang giapilo gimbitar ang Ginoo? Ang indot ra ba kung ang Ginoo atong apilon og imbitar? Di takabsan sa unsay atong gi andam. Mao ni ang milagro pag ang Ginoo atong iapil sa bisan unsang gibuhat nato diining kalibutana. Mag-okasyon ta, magtrabaho ta, magnegosyo ta, manginabuhi ta, ubas tong pamilya, atong pag-alaga sa tong mga anak, pero bano tong Ginoo, lamang kaayo. Ang ebidensya na ko, ana, sa diyang gimbitar si Kristo, ang mga birhen, naugtan silang bino, it was their culture, nga kinahanglan,
bunggang bino panahon og naay kasal, naay okasyon. But you know what? Unfortunately, mga bisita nila tingali kusog mo inom. Wa magpakityot, gibahog yun. Gijarok, kumbaga, ang mga handang bino. Nahurot. Pero tungod kay imbitado, mas Kristo nila. Look at what happened during this time. Jesus intervened. Si Kristo nanginlabot. Ngano? Tungod kay apil man siya nga giimbitar sa maong okasyon. My point is like this. In whatever nga atong gibuhat, magamay madako, do not forget to invite God to be with you, to intervene, to participate, to cooperate. Anyway, God's nature is like that. He wants to be with us in all our days, in all our labors, endeavors. Gusto siya nga mo-appeal, manginlabot, gusto siyang mo-participate, mo-tabang. Muna nature's Ginoo. Nga na sa kabuutan toward each one of us. Pero you know what? Ang indot kun ang Ginoo nakakita nga siya gyud imong gi-appeal, siya gyud imong gi-invitar nga mo appeal sa unsay imong gibuhat, plano, imong advocacy, imong gihimo, tanang occasions, tanan nimong mga kahago, paghago, paginabuki, bisag unsa nga maayo nining kalibutan na ay lang imbitar ang Ginoong sa dautan nimong gibuhat. Because that is bad, and I know God will refuse. Saying siya, no, I will not come. I will not be with you in that way, in that aspect, in that doing. Kundili, maayo lang, kabuhat, imbitarang Ginoo, kay di gyud siya magpanukong moapil. And you know what? The result, if God is included in all our endeavors, in all our labors, in all our efforts, day by day, na ay himala, na ay milagro, na ay wonders, surprises, abundance, prosperity, panalangin, probidensiya, iyang ihatag, iyang imuon. Ngano? Tungod kay imo man siyang gi-involve sa imong kinabuhi. God involves each one of us in His heart. But not all people are involving God in their hearts. Be sure that it's one of you. Inyong gi-involve ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Inyong gihimong kabahin sa inyong kinabuhi. Be sure nga kanunay siya nga inyong gitagaag pansin sa inyong kinabuhi. Kining maong pamilyas gikasal nang imbitar ni Kristo ug sa mga kaubang Kristo sa iyang pamilya, sa linahugtan silag bino, si Kristo nagmilagro tungod kay mahal nga birhen mihangyo ni Kristo, ingani kanindot kung sa atong adlaw-adlaw nga lawig kauban natong mahal nga birhen kay kanunay sa nakakita sa mga insufficiency, sa mga butang wa na nato nya iya nang idulog sa Tagalog pa ngadto sa iyang anak. Because this is our belief in our doctrine about our intercessors nga mga santos. They are interceding, they are praying to Jesus Christ. And Jesus Christ, 1 Timothy chapter 2 verse 5, is praying to His Father for us. This is our official doctrine. Yang mga santos like Mary ning adto ni Kristo nagampo unya si Kristo gaampo ngadto sa Amahan para kanato. Like in our gospel nga mahal nga birhen misulti ngadto ni Kristo nya si Kristo nga milagro, meaning approve ang Amahan sa iyang gusto. Mao ni ang papilis mga balaan, mga santos, mga angeles. They're always praying for all of us. Revelation chapter 6. Mao nang nindot sad nga mahal nga birhen atong i-appeal sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw sa mga mituo kaniya.
Pero for those who do not believe Mary, inyo na sadang katungod o inyo ng right. O ako, nirespeto ni ana. But for us, mga believers of Mary, mga Katoliko, nindot kayo kung ang mahal nga birhen, appeal nga atong imbitaron, appeal nga atong i-involve sa unsay mga occasions, sa unsay atong gipanghimo. Kay believe me, di gigakabsan. And you know what, one of the proofs of that, pag before gali mangaon, in fact, Paul said, 1 Timothy 4, ang tanang butang ngayong mga dawata na sa kasing-kasing ubas pagpasalamat, meaning ubas pagampo. Ang usa ka okasyon nga sugdas pagampo, as far as I'm concerned, dili kabsan. Ibininsa na ko ana, every outreach and feeding, wa ko kainumdum kagikabsan ta. Gawa siguro sa mga instances nga naiuban ni appeal og pangayo bisag was lista. Pero rare na, because we are very careful to that. After that, na may ginagmay nga kaon-kaon snack after the event, never nga dunay scarcity. Because we practice this even in our advocacy, even in our foundation, to pray first before eating, before starting anything. Ingani ang ako nakita. In all our activities, pag-unahan nimo pag-ampo, meaning you are calling God's presence ni anang maong activities. Na protection, na milagro, na panalangin, walang kakita ana, but I see it, I know it, because I am very, what they call, observant in all our endeavors sa tanan namong gibuhat. Himantayon ba kayo ko niya, mitikuloso kayo. Mo gani ako nakita nga pag-iapil ang Ginoo sa unsay imong gihimo, no scarcity, no insufficiency. Muna kung gusto ka nga paboran, gusto ka panalanginan, gusto ka bendisyonan, believe me, iapil ang Ginoo, sangpitang Ginoo, imbitara ang Ginoo sa tananimong gipanghimo sa imong kinabuhi. Ako, I am still 32 years old. I'm very young. And some people prove it. And according to them, Idsel, tingali imong inahan, si Mama Garing, was mistaken in giving the exact date of my birth. Tungod kay duda daw nila, di daw ko 32 kundi tiguang na. Pero saon man, maumagi na lumas kong ginikanan niya sa akong registration, sa akong birth certificate, maumang yun. I'm telling you, although I'm very young, pero ako mutuo ko, ubay-ubay na sadang ako mga nahimo nining kalibutana. In the field of evangelization, I am doing this for almost 17 years. Na natay mga ginagbayng proyektong gisugdan, na natay mga gipanghimo sa publiko nga lisod himuon. Kay prinsipyo nako, di ko muhimo pag mahimo sa uban. Muhimo lang ko pag di nila mahimo. Mao gini akong prinsipyo. And hopefully I am not mistaken in that principle of life that I am holding until this time. Pag mahimo gali, ako nang i-forward sa uban kay mahimo man nila. Ako sang tagag chance. Pero galing mga butang nga di na nila mahimo, ako himo. Muna prinsipyo nako, akong gigunitan until this time. Munang looking back sa tanan akong mga nahimo, mga na-achieve, mga opportunities where I deliver the gospel in big cities, in big provinces, di ako nakapamalando nga di gyud ni ako. Nganong nahitabo ni? That this ministry is expanding niya, ang atong mga gibuhat are now gradually fulfilled. Kumbaga, na-progress ba? Na-development ba? Maurag na akong gibantayan because I believe on what Bo Sansi said. Ingon siya, God does not expect
perfections. What He expects, you know what, is progress from you sa unsay imong mga gibuhat. Kita siyang nilambo, ning develop, ning progress kana, mo na'y gusto sa Ginoong makita. Not necessarily nga automatic mahuman ang unsay imong gibuhat. Ang Ginoo nag-expect ana. Kabalo mo ang rason why there are people who are frustrated and they made a conclusion that they failed, napakya sila, because they put or they made time frame, a short time frame of the date when it will finish or when it will fulfill. Mauni ang problema nato. Ato mang gibutangan og period of time kanus mahuman ang usa ka butang. Mao ni rason ngano nga daghang na frustrate, na depress. Kay wa mahuman anang data, ang problema dili nas imong gibuhat, ang problema ikaw. Kay imo mang gibutang ang time frame. Ang sekreto parang di ka ma-frustrate ingani. Kung naa ka himuon, iprolong na long-term nga project, long-term plan, long-term dream, long-term nga activity. Kaya ron di ka sakitan. Unya mo man akong gi-practice kung kinabuhi. Huwag yung ko'y giingon nga kinanglan ang buwana, mahumaning pradyika, mahumaning buhatan. No. Huwag ko na mo apply nga principle because mali na. Even Japanese believe on long-term project, long-term plan. And I adapt with that principle. Mao ni ang akong concept ba. It's like this. Ako ramong gitagaag tips nganong ako nainay nga na ako'y mga nahuman, although I'm very young, together with my family. Ngano man na, tungod kay long term nang akong gi-adapt nga principle, unya sa tanan akong gibuhat, ako yung giapil ang Ginoo. Wa gyud ko'y gibuhat nga wa ginako na ampuig dugay. Wa ko'y gibuhat nga wa nako ludhi og dugay. Wa ko'y gibuhat nga wa ginako pamalandungi og dugay. Tungod kay ako nagtuo nga kun ang Ginoo imong i-involve sa unsay imong plano, proyekto, gihimo, it will last long. It will multiply. It will develop. It will grow. It will progress. And I see it. Nakita na ko na day by day. Mao nang ako, di sa kumutudlo ana, kung wa na nako ma-experience. Lisod man kaayo, isip inyong ubos nga coach, mentor, alagad, matagadlaw, nagwali ko tubangan ninyo, unyang akong gisulti, taphaw, kay wa ko kasuway. Ako sige bitag pamalandong everyday, ko Lord na ba ko'y nahimos kung kinabuhi, Lord? Then, enlightenment came to my heart, came to my mind, say, yes, Edsel. Look at what you are doing. Mao man ang akong sige og ginumdum ba? Nga unsay imong gibuhat nining kinabuhia, basta gali ang Ginoo naa uban i-bless ka. Nya, ang nindot kay ang unsay imong gibuhat mo last. You know what? In our Autos and Feeding, we are now celebrating our 4th year anniversary in feeding, in reaching the less fortunate. Upat na gyud ta katuig kana. Kanang magsurusuro bitaw sa mga baryo, lungsod, sitio, upat na katuig nato nang gihimo. And to all volunteers, congratulations for that. Upat na ta katuig sa atong gibuhat nga pagadtos mga tulungaan, ngadtos kalungsuran, ngadtos mga hilit nga dapit, lisod nga dalan. Kasi klase mig experiences, pero pag uli, ang kalipay sa among dughan, dili ma-describe. Tungod kay happy kayo mi, nga nakaabot tas mga tao, nga ang ilang ngisi, ang ilang katawa, daw, way kakumpara. Kay perte nilang lipaya. Ngano, in our foundation, apil namo ang Ginoo among gisangpit ug amo ning gibuhat para kaniya. Nya kabaw kung lipay ang Ginoo kay ngano kining atong gibuhat
para man sa iyang mga anak. Kabalo mo, when I started preaching 2008, I started only in one radio, but now, if you notice, I am speaking to different radio stations, I'm speaking to different cable channels, I'm speaking even in satellite. Ang tingog ni Clusas, gikan sa Cebu, gilupad na, ngadto sa space. That is satellite. Gikan sa space, gibunal, gibackward, gibalik sa kalibutan, gidisseminate ngadto sa kasi-klaseng mga cable stations in different provinces, big cities. Kana di ginaako. That's the work of our Almighty God. Why? Tungod kay kining ministeryuha, di man ni ako man gi-tribute niya, ako man siyang giapilan ni, tiya bang magsulo ko ani unsaon ako pagkaya ni. Do you know what, one time, bago pa lang, God opened my mind, my heart, for this reality. Ngayong ginuos kong kasing-kasing idsel, nothing to worry, nothing to ashame, tungod kay total, di malang ka bag-ong gawali. Kabalo mo, arang tinawag ginang inspirations ginuos kong kasing-kasing ato ni aging adlaw. Ngano, every day I'm fighting deep inside. I'm struggling. Kana bitang mga panahon bitang maluya ka, murag tanaw nimo murag winungdam na akong gibuhat. Niabot ko ana. And I'm fighting like that day by day deep inside, because the greatest enemy of a person is not his surroundings, is not the people around him, but himself or herself. God instructed my heart clearly na tuniaging adlaw sa insil kuna-una aragod. Di man lang kay bag-o ra ka nagwali diri sagna. 15 anyos pa ka nagwali na kas Alicia. Meaning kung sumadahon to gikas 15 anyos ka until karon almost 17 years nga nagwali ka. Yan ako ning gisulti ninyo. Tungod kay God wants to reveal this truth. Kung ang akong pakay dautan, kung ang akong pakay pangwarta, fame, tingali karon ra ko nagwali, pag abot na mughag na nagwali ko, that's another story. Pero ang akong gibuhat diri sagna is a continuation of what I did in the past. You got my point? Continuation ra. Kay according to Mike Murdoch, there is what they called geographical location where God calls you to prosper in your divine assignments on this planet Earth. Unya, nakita nako the geographical location where I prosper so much in proclaiming the gospel is here, Hagna, the land of my ancestors. Pero, if you notice, di lang kay karon ra ko nagwali, 2008, no, I preached already the gospel long time ago when I was 15. Imagine na ninyo. So, pasumpay-sumpay ra, lahi lang nga category of life. Sa una, gamay, pamangkuin na sa Alicia, ulitaw pa ko, pagamatugag na, di naman pwede magsusuroy ko sa kabaryuhan. God allows me to preach using modern technology. Wa patingali ko matao, God instituted already this network, tungod kay naa say plano nga pasudlo nini para magwali kada adlaw. Anong kani may akong giskutan? Is this in line in our gospel? Yes, of course. Ang concept lang nako ingani. Sa kasal, si Kristo ilang gi-involve. Gibless sila. Wahugti. Nay abundance, nay surprises, nay milagro. Ang concept nako ba, sa unsa imong gihimo, not necessarily nga kasal, bunyag, whatever occasion, sa tanan imong gihimo ning kinabuhi Nanginabuhi ka, negosyo ka, nag-mission ka, naghimo kag ministry, unsay imong gibuhat, nangalagad ba ka? Timan pag ang Ginoo gali, imbitado na, apila na, gi-involve nimo, gidapit nimo, i-bless gyud ka, panalanginan gyud ka. Ug mao ni rason nga nung ako ning gi-pour out ninyo karong adlaw. Kay gusto ko ang inyong alimpatakan, ang inyong kasing-kasing maabli, nga kung kining Ginoo may mulihok di ay in favor sa tao, walay imposible.
Luke 1:7, everything is possible with God. Mao na ako nakasinati ana nining ministeryo sa tanan namong gibuhat. Sus. Kasuway may kaog tangkong, kasuway may kaon o kapayas for the whole day. Kasuway may ana. Unlike karon nga nahinay na nga na-establisar ang atong mga panginabuhian with my wife. Progress pagdagas mga panahon, panalangin pagdagas mga panahon ngano sa pagkatinuod sa kasakit ug kalipay ako nagtuo. Giunungan ko sa Ginoo ngano faithful man ko niya. Apil gid siya tanan sa akong gibuhat. Mao nang akong mensahe ninyo. The bottom line of what I'm speaking today. Apila gid ang Ginoo sa inyong mga project, proyekto, plano, negosyo, panginabuhian, profession, career, apila. Kay di ka maglisod na, i-bless gyud ka. Panalanginan jud ka, believe me. Apilang Ginoo, pangayoy siya panabang, pangayoy siya ug pabor, pangayoy siya siyang kaayo sa iyang gugma, pangayoan na gikas Ginoo. Kay kining Ginoo nga kung giwali mauning ginuas ebanghelyo nga diin mitabang nga di maulawan ang pamilya. Tungod kay it was a big shame sa ilang pamilyas gikasal kumahugtag bino. Ang Dios dili gusto nga kabsan ka. Di sa gustong kabsan imong bulsa, di sa gustong kabsan imong kaban, di sa gustong kabsan ang imong refrigerator sa imong mga daily needs, di sa gustong kabsan ang imong account, di sa gustong kabsan ang imong bulsa pitaka, di sa gustong kabsan ka sa mga gikinanglan nimo matag adlaw, opportunities, pabor, trabaho, income. Dili malipay ang Ginoong kabsan ka ana. Ebidensya. Kung nalipay pang Ginoong kabsan ang tao, anong gama man sa bino? Kaya ang bino nila importante man para nila. Wa kay bawog makahubog ba ning binuha, pero pag ang bino na alcohol, tingali kung masubraan. Ang concept nako, my dear people, kung ang Ginoo mihatag og bino, kung makadaot pag masubrahan, unsa na ka og mangayo kag healing milagro nga importante pa na kumparas bino. You got my point? Which is greater, bino or healing? Milagro, providence, grasya, pabor, katingalahan, surprises, prosperity sa imong kinabuhi, inspiration, enlightenment, empowerment, mauni ang mga importantes kinabuhi sa tao. Do you think that God is hesitant to give it to you? I don't think so. No. Why? Ebidensya na ko. Lahi man ko pag magwali kay gusto ko ebidensya. Si Kristo, kung oyon pa nga kabsan ang pamilyas gikasal diin sa mga magbino bisa pagkasimuangyo nya hangyo mang iyang inahan buutan ni Kristo no muna kitang mga anak atong panggaon nitong mga inahan kay si Kristo mapinanggaos siyang inahan. You know what? Si Kristo wa mouyong kabsan ang gikasal. This indicates ang Ginoo di kabsan sa bisan unsang butang gagikinanglan sa taho ni ining katiningbanan nining yutaa. Everything that you need is in the hands of our Almighty God. Colossians 3, everything is in God. Everything naas Ginoo. Kay siya galingkod tuos Ginoo. Tanang gawom na niya. Mao na tanang butang nga imong gikinahanglan naas Ginoo. Kay tanang butang na mas Ginoo pag nakahimuon, apilang Ginoo og imbitar. Na Lord, apil dali. Tabangi ko Lord, kanang pagampo di ay. That's the exact way of inviting God. Lord, bless this occasion, this event, this activity, this plan, this project. Ingnan Ginoo. Ingnon ta mo, naman ko'y gigamang proyekto, gamay na mong balay with my family. Usa ka room ana. Ingnon ta mo. That's my prayer room and study room. I told already my daughter, anak, imo ning room, amo ni, pero kining usa di ni guest room kundili this is an allot the room
for prayer, meditation, study. Kumbaga, usas mga kwarto sa gamay na itong gipundar nga panimalay, usana para sa Ginoo. Yung ko, Lord, tabangi ko mahuman ni nahinay. Wa man ko magdali, Lord. Pero tabangi ko kay usaan akong ihatag sa imo. That's what I told God already sa among pagpanguma tungod kay na ako gidevelop nga yuta muto. Some people pag na went already at the top of the mountain, ako nang giing ng Ginoo. Divine mercy will be established kung tugutan niya. Ingko, Lord, nining yuta nga gihatag nimo nako kining pinakahabog nga dapit, tukuro na ako diring private chapel. Ako ning ialutin nimo. Ako ning gisir ninyo ba? Kay nga nimo gud ang akong duwa sa kinabuhi. Sa yuta nato didto sa tong panguma nya ato man ang gidevelop pinahinay, naay area didto nga akong gisaad nga tukuro na akong chapel. Parang tao magampo malandong katug yung pinakapungkay at atap. Nya sa ato sang paggama og balay, mausad na ako'y gialuting room, gamay kaayo, nga adto ko magtuon, magampo, malandong, siya rong Ginoo di malipay. Ako, honest to goodness, mao gini akong gibuhat. Ug mao ni akong gusto nga inyo sa gihimuon. Ka-epektibo kaayo na pag ang Ginoo apilan ninyo bahin, sa space, sa lugar, sa kwarta, sa asa, ninyong gibuhat. Kanang apilan ninyong Ginoo ba? Kanang involve ninyong Ginoo ba? Butangan nyo sa lugar, malipay ang Ginoo na. Nga, og ikaw Ginoo, malipay kagwa kay apil. Adili. Suko malikag di kay imbitaros imong silingan. Diyan sa mga silinganan, wa mo koy apil-apil, di mo gumitaron. Guol gali ka, skitan gali ka, manismaya ka. How much more ang Ginoo? Nga siya dag-iyas tanan niya, wa nimo siya iapil. Ang ako, simple lang ng akong analysis sa kinabuhi sa tao. Ang Ginoo mo intervene, basta butangan nimo siya space. Sa kasal, gitagaan mo siya space. Imbitar man sila, gibutangan sa taglingkuranan diya, inyo na, rabi. Imbitaron dahil si Kristo, wa mo tuot itong nag-imbitar, probably hinong na itong Kristo, kaila ba, distant relative ba, I don't know. Wa man gimbasize. Pero ang nindot ba, ang concept, sa maong arenas kasal, nailugar dito si Kristo, kuyog niya. Di nindot kayo, sa arena sa venue, ang Ginoo giapil dito. Nya mo na akong gi-practice atong umahan na lugar ito tukuro na akong chapel. Muna kanang mga panimalay nga gatukod og chapel, the best. Saludo ko ninyo. Tungod kay inyong gibutangag luna ang Ginoo diha sa inyong yuta nga gitukuras yung balay. Ako ana koy damgo magtukod og chapel gawas balay, gamay man kay namong lugar, ha? Pugyot ng kayo. Ang akong gi-decide sulod sa balay, butangan ako didto room nga adto ko didto mamalando magampo. And Alma Antia permitted already for this plan before pa na nagsugod mo na gini original plan. Nakuha ninyo akong point? Simple as that. Sa inyong negosyo, apil lang Ginoo ninyo. Magbutang ba mong imahe niya, Katoliko ba yata? Butang mo imahe niya sa inyong negosyo. Meaning, Lord, din ang negosyo, imo ni, altar ni mo ni. Tabangi ba yakos negosyo, ha? Ingana ram ng kinabuhi ba? Yung balay, ang yung altar. O, tapos ang altar, kaya nga no, gituduan ta nga ang Ginoo, apil gustong panimalay. Meaning, nasa space, nasa luna, sa imong balay, sa imong negosyo, o sa imong gibuhat, imong proyekto. Mao ni tapos, gospel, sa kasal, sa lugar, tuway luna ditong gialuti para ni Kristo. Pagkahugtag bino, si Kristo may apil. Mao ni nindot sa atong adlaw-adlaw gibuhat, pag ang Ginoo atong involved, naanay tanan, mao nang di sa kabsan. Mao na ko naa kay Kristos kinabuhi, di po kakabsan sa imong gikinahanglan. Unya kun si Kristo nang hatag og bino nga kasobraan makadaot, sus, ako nagto samot na siguro kung mga kaghiling, milagro, panay pabor, prosperity, providence nga mas gikinahanglan gyud na sa tao. Mao ginay immediate need sa tao. Munang ako nagtuo nga karon taknaa kun mangayo ka sa Ginoo. Ya, mangayo kag panabang sa mahal nga birhen, magpatabang ka niya. Samot na. Kadigi ka balibara sa Ginoo.
why human beings sometimes are hesitant to give? Because naman tayo mentality nga mahadlok tag mahugtan. Bisa ako, mahadlok ko sige ko pangayuan, sige ko og hatag yung mahugtan tong budget. Asa man ta padulong. Mo nang moabot sa kung una-una, lisura no, ug kuwang imong budget sige pagawas ana, delikado. Manang uban magkautang-utang. Pero kita rin aguna-una ana. Kaya tinuod pag muhatag ka, suplayan man ka, pero ang Dios di man sahugtan. Mo nang Ginoo di gyud maguna-una nga. Saan ba kung anak ka mangayo man eh? Mahugtan niya ko. No. Yung Ginoo, anak, sige pangayo pa. Sige, unsa pa. Sige, kay ligoon ti kag pabud panalangin milagro. Kay di man hugtan. Mao nay nindot sa Ginoo kay di man sa hugtan. Mo nang wa sinahuna nga mobalibad. Kita rang tao, manauna tag balibad, magtinihik ta usahay, maginakog, kay mahadlok man tag mahugtan. Pero di ra ba kita hugtan pag manghatag? Kay iblis man na sa Ginoo ang imong kamangatagon. Pero sa levels Ginoo, di man sa hugtan mo nang di sa hesitance. Mo nang akong agdan ninyo, la pangayo mo. Right now. Pangayo mo bisag unsa. Kay bisan bino gali gihatag man. Ang ako ba lang ayaw pangayog dautan, di man dautan ng bino per se. Pangayo mo maayo. Nga makatabang nimo sa imong sikataw. Kapas, di ka balibaras Ginoo. Thank you for tuning, thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Kung magampo, nga unta ang Ginoo inyong iapil. Kamo mga dagag ulit tao, iapin yung Ginoo pag gusto magminyo. Parang sure, kamo manginabuhi, iapil ang Ginoo. Kamong nagtrabaho, yung profession, yung pamuyo, yung negosyo, yung proyekto, iapil ang Ginoo. Maura ba gina akong i-practice? Di sa kumutudlo nagawa na ko nag-i-practice. Kangilad ba po? Nyawa ko kasi nati niya nga iyan ang gibuhat na ako. Di sa kumutudlo na. Munang please don't give me wrong. May bugiro ginisklosas no. Ang ako lang nagtugan na kung unsay tinuod. Please don't get me wrong. Pag ang Ginoo gali inyong i-appeal sa unsay inyong gihimo, di mo kabsan, muras ikasal. Ya akong agda ninyo, paghayo mo sa Ginoo karon. And I want to declare it, Lord, I want to declare these blessings, prosperity, favor, surprise, abundance sa tanang tao. Kay nang hatag kag bino Ginoo samot na. Kini nga among gipangayo nga mao gini ang among immediate needs sa among tasatag sa kapagkatao. As I declare healing, miracles, blessings, everything that we need today. As I claim, Father, because you did it sa kasaskana, I believe that you will do it the same until this time. In your mighty name, Jesus Christ. Amen. Ubas pag-ampos man nga birin with the Holy Spirit. Sa nasaman, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired to it. God loves you.